Load sa mga DIY, gaya nito Lodi, sa solar light na mga ganito, bali ito yung isa sa pinakamahirap tanggalin yung kanyang salamin. Bali marami na tayo nakikita mga gantong content Lodi. Ano nga ba yung proper Lodi na pagtanggal dito sa kanyang salamin? Lahat naman Lodi proper, hanggat kaya nyong tanggalin, hanggat hindi kayo madidisgrasya sa pagtatanggal. Kasi nga Lodi, sinisikwat yan eh. Sabi ko nga sa mga ibang content natin, may mga gantong content na rin tayo. Bali may mga butas dito yan. Ayan, dito rin. Sinisikwat po yan eh, o tinutusok para maiangat yung kanyang salamin. Pero pag ganito Lodi na plastic ang tatanggalin natin, madali lang yan. Ayan o, uukain mo lang to eh. Ayan, uukain mo lang yan, tsaka mo sikwatin dito sa may gilid o kaya dito para umangat yung salamin. Pero mahirap din tanggalin to kahit plastic yung kanyang case, kasi nga silicone yung kanilang ginamit na pandikit. Ito Lodi, silicone yan, gumamit sila ng silicone. Ano ba yung mabisang pantanggal ng silicone Lodi para lumambot yung silicone na nilagay nila? Maaari tayong gumamit ng thinner, yung acrylic thinner. Kasi yun, kaya niyang magpalambot ng kahit plastic Lodi, pinapalambot nun. At subukan natin Lodi yung thinner na yun na pantanggal dito. Okay? Ngayon Lodi, pagka plastic yung case ng solar lamp nyo na ganito, pwede nyo sikwatin dito sa gilid. Ayan o. Ayan, iangat nyo ng konti. Nakikita nyo, umangat siya. Ayan. Ayan, tapos itusok natin itong lagaring bakal. Kahit ano Lodi, kahit plastic na pwede rin. Pero siguraduhin nyo Lodi na wag nakaharap yung mata nyo dito sa dini-DIY. Kumbaga ilayo nyo lang ng konti. Kasi delikado, baka may lumipad na maliliit na debris ng salamin. Okay? Ayan Lodi. Pagkalagay nyo yan Lodi, takpan nyo, bitawan nyo na siya. Kung mapapansin nyo ay nakaangat na. Ayan. Tsaka nyo ngayon kargahan ng acrylic gilid-gilid. Kalimitang nasisira dito Lodi ay yung kanyang battery. Pero pag naglagay kayo ng acrylic Lodi, asahan nyo na medyo may pagbabago sa plastic. Yung madadaanan ng acrylic ay mag-fade siya o kaya magbabago ng anyo. Pero hindi naman siya totally masisira. Magbabago lang talaga siya ng anyo dahil nga halos, o ibig kong sabihin, parang tinutunaw niya yung plastic. Pero hindi naman tunaw na tunaw, yung malulukot, hindi naman. Ang ginamit nating thinner dito Lodi ay acrylic ano. Yung ganitong proseso Lodi ay medyo matagal lang. Pagkatapos na lumambot yan Lodi, ayan o.
siya, Lodi, oh. Medyo tiyagaan lang kasi ang pagbaklas sa mga ganito. Kung napansin natin, ayan o, pinalambot niya yung silicone na idinikit nila. Ayan o. Sa mga aluminum Lodi na casing, maganda rin to na pambunot. Kasi nga, hindi natin bibiglayin. Kasi marami ding mga nagdi-DIY na ganito na nababasagan ng ganito. Kung minsan tumatama pa sa mata nila yung salamin nito. Napakadelikadong buksan nito, Lodi. Sa nakikita nyo sa content na mga vlogs ay napakadali lang nilang bunutin. Pero ang katotohanan niya ay napakahirap. Tsambahan lang talaga yung madaling buksan na ganito. Mapaplastic man yan o aluminum. Napakahirap buksan nito, Lodi, sa totoo lang. Ayan, pwedeng gumamit ng pampainit, mga ganyan, at kung ano pa, pwede rin yun na gamitin. Pero yung sinisikwat-sikwat mo lang, may time pa na tumatalsik yung mga debris ng salamin. Yung talsik nun at nakatapat pa sa'yo ay delikado pa yun. Okay? Ayan, tignan nyo, Lodi, oh, lumambot yung ating silicone. Compare dito sa hindi pa tinamaan, ayan, oh. Yung hindi pa nadatnan ng thinner, ayan, medyo matigas-tigas pa siya, ayan o. Okay, subukan natin ano kayo mangyayari dito, Lodi, sa silicone sealant na to pagka ibinabad natin dito sa acrylic. Ayan, para makita natin mabuti yan. Kung mapansin nyo, Lodi, ay lubog na lubog yung ating silicone sealant. Ayan, lubog na siya. Antayin lang natin, Lodi. Check lang natin, Lodi, kung ano nangyari, ano. Okay. Yun, talagang lumalambot din siya, Lodi. Pinalalambot niya, oh. Ayan, oh. Pero hanggat hindi nakakapasok, Lodi, yung thinner sa loob, sa acrylic, hanggang dito lang talaga. Kung saan siya nakadikit, ayan. Kung halimbawa, ayoko kasing hawakan yung camera, Lodi, masisira yung plastic niya. Kasi nagawak tayo eh. Kung halimbawa, Lodi, ito siya. Kung halimbawa dito siya nakadikit, at dito lang pinasukan ng acrylic, dito lang siya matatanggal. Hanggat hindi nakakalkal to, Lodi, ayan o. Ayan. Hanggat hindi siya nakakalkal o hindi nakakapasok yung acrylic dito, ay hindi niya rin kayang palambutin. Pero ang ginagampanan lang ni acrylic ay kung saan siya nakadikit, dun niya pinalalambot, dun niya tinutuklap. Ayan. Kaya pwede rin, Lodi, okay din yung acrylic na pang tanggal sa mga salamin ng solar light, para masira natin yung kakayahan ng silicone sealant na matanggal sa pagkakadikit. Okay? Bali, hanggang dito muna siguro, Lodi, at ipinakita ko lang sa inyo na epektibo ang acrylic thinner na pambunot sa salamin ng solar light. Ganyan ito. Kaya lang, tiyagaan lang talaga. Maghintay kayo na pasukin ng acrylic kung saan man siya nakadikit. Tsaka diskarte na yan, Lodi. Maraming diskarte yan, o sarili nyong diskarte na yan kung paano nyo siya
matutuklap. Pero ang sa akin lang ay doble ingat kayo. Kasi nga, itong salamin na to, itong mga dulo-dulo niya, pagka sinikwat nyo, ayan o, pagka sinikwat nyo dito, ay may tendency na tumalsik yung mga debris at baka matamaan sa may mata. Mas mahirap yon. Sa murang halaga ng solar na to, doon pa kayo madidisgrasya. Kaya doble ingat, Lodi. Baka mas mahal pa yung pampagamot kaysa sa pag DIY ng ganitong solar light. Okay? Totoo niyan, Lodi, marami nang nadidisgrasya sa mga ganyan. Kahit yung mga nakakausap ko dito, sinubukan daw nilang nagbaklas ng ganito, ay talagang napalaban din sila. Medyo natalsikan sila ng debris ng salamin na to. Kaya yun lang, Lodi. Kung gusto nyo talagang mabaklas siya, talagang tiyagaan lang. Ayan o, Lodi, yung mga naiwan na silicone ay natanggal na. Tiyagaan lang, huwag nyong bibiglain. Talagang delikado to, napakadelikado niya. Isa yan sa mga ginagawa namin na medyo risky, Lodi, pagka hindi nag-ingat. Okay, so hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. Thank you.